ako ng med school nung nalaman niya na nag-apply na ako ng law school. Tapos, syempre sinabi ko sa inyo, di ba, hard love. Hard love yung generation ng parents natin, mga magulang natin. So, nung mga panahon na nag-aaral ako sa law school, may mga panahon na papagalitan din ako na sinasabi niya sa akin, alam mo, kung hindi mo ayusin yung law school mo, magiging kabit ka lang ng politiko. Ganyan. Ganyan siya kung, di ba pangit pakinggan sa atin? Pero ganyan yung style niya para idikdik sa'yo na mag-aral ka. Tapos meron pang isang beses na sinabihan niya ako, alam mo, kung hindi ka mag-aral ng mabuti, magiging halaman ka lang dyan sa gilid. Ganyan yung force by which he emphasized into my brain that I need to become a lawyer. So nung pumasa na ako ng bar, doon ko nakita ang pagbabago sa magulang ko. Hindi sa nanay ko dahil ang nanay ko sobrang supportive nun. Kahit maging halaman ako, didiligan ako nun eh. Ganyan kabait ang nanay ko. Diba? Pero nung nakita niya yung grade ko sa bar exams at nakita niya na mas mataas yung grade ko sa bar exams kesa sa kanya nung tatay ko. At hindi lang 0.1, 0.2, 0.3. 5 points ang layo namin sa grado. Doon siya nagbago. Parang naging tao na ako sa paningin niya. Lalo pati, pag every time nababanggit yung grade sa bar, hindi na siya talaga nagsasalita. Tapos lagi ko pa sinasabi sa kanya, sabi ko, partida yan pa ha, kasi hindi ako nag-aral eh. Kung nag-aral ako, top-notcher ako eh. So ngayon, doon, nakita ko na iba na siya kung hindi na parang anak ka lang, hindi na parang pantay na kami. Tao na ako. Buong tao na ako sa paningin niya. Ganyan yung emphasis niya sa education. Kaya ganyan din, hanggang ngayon, ganyan din. Alam niyo ba, sa mga apo, kabahan ka pag nagtanong na si PRD kasi didiretso yan, oh, anong grade na ito? Anong eskwelahan? Oh, ito, anong grade na? Anong eskwelahan ito? O ito, anong grade na? Anong eskwelahan? Ganyan. Si PRD kamusta ng apo. Hindi siya, uy, masaya ka ba? May boyfriend ka na ba? May girlfriend ka na? Saan mo gusto kumain? No. Pag makita niya, anong grade na? Anong eskwelahan? Anong grade na? Anong eskwelahan? Okay. Nag-aaral? Okay. Ganon pa rin. Ka-hardliner siya sa education. So yan yung talaga, pinagpapasalamat ko sa kanya. Dahil kung hindi ako naging abogado, lalo pati yung mga pinagdaanan ko ngayon, hindi ko siya, kasi ngayon naiintindihan ko kung ano yung pinagdadaanan ko. Siguro kung hindi niya pinilit, hindi ako ganito ka-confident sa aking ginagawa. So sana din sa inyong lahat, ganun din. Kaya nung nangangampanya ako nung 2022, lagi kong sinasali ang kampanya, plataforma ko ang edukasyon. Sana ganun din ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga apo.
na huwag ninyo silang tigilan. Dahil minsan ako, pag pumupunta sa mga barangay ninyo, sa mga municipality ninyo, meron talaga akong naririnig na sumasagot na, oh, college graduate naman pero wala namang trabaho. Pero, iba din ang trabaho ng college graduate at natapos lang ng grade 6. Iba talaga yun. Iba yung oportunidad na dumadating sa mga nakapagtapos kesa natapos lang ng grade 3, grade 4. At madami yon. Madami yan sa ating bayan ngayon. Na pagdating ng high school, ay sinasabihan yung mga anak, kailangan mo na magtrabaho, tumulong sa pamilya. Kaya dapat, wag nating tigilan ang ating mga anak. Paulit-ulit talaga yan. Edukasyon ang susi ng pagbabago ng buhay nila. Pagpapasalamat para kay PRRD para sa edukasyon. Ang susunod po ay ang pagpili natin ng kandidato sa 2025, ngayong darating na buwan. Kay bao mo na tagam, nakakaon ba akong tagam atong 2022, no? Yan lagi ang, meron pa isang beses, Bisaya, sa Cebu. Ay, sa Cebu ba ito? O sa Cagayan de Oro. Basta, usually kasi pag Bisaya, di ba, diretso na sila istorya, wala na sila break. Wala break. Ana siya sa kon. Inday Sara, anak ko, yes ma'am. Ana siya, nakakaon kag tagam, no? Ana na lang ko sa iya, ha. Sagdi na lang, ma'am. Basta ikaw, makakaon ka og sakto, okay na ko. Ayaw ko kasi, masakit sa akin ang sabihin ang sorry sa inyong lahat. I-explain ko na lang. Kasi alam nyo, kahit saan ako pumunta, sabihin ko sa inyo, sa Samar, ito talaga mga maalala ko eh. Samar, Pangasinan, Batangas. Dito sa Mindanao, sure na moingon na siya, moingon na gina sila o imuhaning sala tanan. Wa na nay lali sa Mindanao. Bago lang, saan yun? Bago lang. Parang kahapon ba yun? Ay, kahapon. Kasi dinala ko yung youngest ko sa Disneyland. So na ay mga taga Cebu. Ana ang mga taga Cebu. Kibaw ba ka Inday Sara, no? Nabudol ba may tungod nimo? Ang sa Samar, sabi sa akin, maalala ko yun, kibaw ka, hindi sana, Tagalog siya, kay kanang waray man, ay, sanang waray man na sila dito, no? So, nagtagalog siya sa ako, ah. Sabi niya, alam mo, na-scam kami dahil sa iyo. Lalaki pa, ito siya niya, senior ba? So, wa na lang yun ko ni ko, ana na lang ko, pasensya na, sir. Pasensya na. So, akala ko kasi, ito na naman tayo sa maling akala. Hindi totoo ito. Akala ko kasi, gusto niya ng mas magandang bayan, mas maayos na Pilipinas kung ano yung pinagdaanan natin noon. Kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity.